Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Pagod siya. Pero bakit hindi nilang niya ako kausapin? Inaalala ka niya siguro. Iniisip niya yung nararamdaman mo. Pagod ka rin. Hindi lang utak mo, pati katawan mo. Saka ayaw niya siguro maging pabigat sa'yo. Mga lalaki kasi, ayaw talaga nilang magsabi ng nararamdaman nila eh. Mahal ka niya, pero baka pagod na rin siya emotionally. Parang kailangan din nila ng pahinga. Minsan kasi, ito base lang naman to sa napansin ko. Kapag babae ka tapos nagkaroon ka na ng anak, maraming magbabago sa'yo. Sa career mo, sa pangarap mo, sa katawan mo, sa sarili mo, sa pananaw mo sa buhay. Iniisip ng lahat na laging lugi ang babae kapag nagkaroon na siya ng anak kasi hindi na siya tulad ng dati. Habang yung lalaki malaya lang, walang nagbabago sa kanila. Pero para sa akin, meron ding nagbabago sa kanila. Nagiging mas matured sila, ibig sabihin nun lumalalim din yung iniisip nila, yung responsibilidad nila, yung pressure. Kaya dapat hindi lang babae ang iniintindi, pati na rin yung lalaki. Pero hindi ko naman sinabi na hindi valid yung nararamdaman mo. Ang inaano ko, isipin mo rin kung bakit ganun ang asawa mo. Intindihin mo. Para naman din yun sa pagsasama ninyong dalawa. Sa ganung paraan, nagtatagal ang relasyon. Sa pag-unawa kahit parehas na kayong pagod. May mga taong manloloko na hindi agad nakikita. Nadadaan sa matatamis na salita at mga pag-aalaga na hindi mo pagdududahan. Pero bawat pagtatago at pagbibigay ng sakit sa iba, magdudulot ito ng malupit na hinanakit at matinding kapalit. Ano kaya ang kahahantungan ng lahat? Magiging payapa ba ang pagsasama o patuloy na magbabayad sa pagkakasalang ginawa? Sabi, wala ka pa rin bang boyfriend? Nakakagulat ka naman, te. Akala ko naman kung anong sasabihin mo. Bigla ka ba namang nanahimik dyan eh? May niisip ka na pala. Para kang sinatita kung magtanong kailan ako mag-aasawa. Wala lang, naisip ko lang. Kasi ikaw na lang ang walang asawa sa inyong magkakapatid. Wala pa akong nakikilala na maayos, te. Yung dati kong BF, wala naman yung kwenta. Puro pasarap sa buhay. Gusto ko naman makakilala ng lalaking responsable, no? Ay, may ipapakilala ko sa'yo. Sa birthday ni Bochog, invite ko siya. Mabait yun. Tropa ko yun noon. Single din siya. Kaso kaedad ko eh. Okay lang ba yun sa'yo? Mas okay nga yun, te. Mas matanda, mas matured. Kesa naman sa mas bata o kaedad ko puro sinungaling. Ayan, sakto. Feeling ko magugustuhan mo rin yun. Mabait siya eh. Pogi, maalaga, tapos family-oriented din yun. Tapos engineer yun. Ay, malawatpad pala atake niyan, te. Sige, try lang. Pinapunta nga ni Pauline ang kaibigan niya noong unang kaarawan ng anak niya. Doon nagsimula ang pagmamahalan ni Nasabi at Jason. 3 taon ang nakalipas ay nagpakasal sila. May sarili na rin silang bahay pero magkatabi lang sa bahay ni Pauline. May lupa kasi si Sabi doon at yun na lang ang naisipan nilang gamitin para magpatayo ng sarili nilang bahay. Ayaw rin kasing malayo ni Sabi sa mga magulang niyang nakatira lang sa kabilang bahay. Isang araw, habang nasa bahay si Sabi, pumunta ang kanyang hipag kasama ang anak nito. Ay, ang batsyong namin na yan. Ang cute naman yan oh. Halika nga rito kay Tita Ganda. Naku, kanina pa yan gusto magpunta rito. Hanap niya rin si Tito Pogi niya raw. Naghamit ko na nga yan eh. Ang sabi ko magpupunta kami kay Tito Pogi at Tita Ganda niya. Basta ubusin niya yung pagkain niya. Ayun, inubos naman niya. Mabait na bata rin eh. Parang dito ng bahay niya. Natatawa ako. Di ba nga kagabi dito siya natulog tapos nagising na siya sa bahay? Sabi niya kung paano raw nangyari yun. Sabi niya kung may superpowers daw ba siya.
Ang kulit talaga nito. Kulang na lang parang siya na yung anak namin. Kadidikit sa Tito Pogi niya, nagiging magkahawig na sila. Eh kailan ba naman daw kasi siya magkakaroon ng kalaro? Yung kalaro niya dun sa iba niyang tito, ayun bibihira niya lang makita. Wala pa nga te, bumubuo pa rin kasi. Pero parang hindi pa siguro ngayon ang panahon. Pero sana ngayong taon magkaroon na. Magkakaroon na yan, tiwala lang. Huwag ka lang ma-pressure. Paano? Nag-aalala ako kasi malapit naman na ako mag-30. Eh baka may hirapan na ako ng mga anak no. Tapos ilang taon na ako noon. Ano ka ba? 27 ka pa lang naman. Malayo pa yan. Hindi naman siguro aabot ng ilang taon bago kayo magkaroon ng anak, di ba? Kalma ka lang dyan. Ako nga 29 nung nagkaroon ng anak. Pwede pa yan. Sana nga talaga. Nasaan pala si Jason? Parang hindi ko siya nakikita simula kahapon. Nasa Batangas ngayon. May inaayos silang project. Siguro mga 3 days siya doon. Ah, so mag-isa ka lang pala talaga rito. Oo te, parehas din kasi kaming busy. Minsan siya yung wala, minsan naman ako. Tulad next week, nasa Vietnam naman ako. Kailangan kasi sa work ko. Kaya naman pala hindi kayo gaanong nakakabuo eh. Paano? Lagi naman kayong busy. Paano kaya kung mag-leave muna kayo sa mga work nyo? Tapos mag-honeymoon ulit kayo. Yung hindi kasi kayo stressed. Tapos magpatingin ka sa OB mo para alam mo paano kayo makakabuo. Yan na nga yung sabi ko sa kanya, te. Sabi niya next month na raw pagbalik ko rin. Unahin nyo na muna yan. Naku, baka maging busy kayo lalo. Baka hindi kayo makabuo. Kaya nga noon ng kuya mo, sabi ko sa kanya kahit nga half month muna siyang mag-leave. Tapos alaga talaga ako ng OB ko. Maselan din kasi ang naging pagbubuntis ko. Isipin mo yun, 29 na kasi ako noon tapos mababa ang matres ko. Buti na lang nakabuo kami ng isa. Ewan ko kung masusundan pa ulit. Siguro pagbalik na lang ulit ng kuya mo. Matagal pa yun dun sa barko eh. Mahirap din magkaroon ng asawa na seaman, no, te? Ay oo, sinabi mo pa. Lalo na sa mga naririnig kong kapag dadaong ang barko nila, iba rin ang dadaungan nila. Sabi ko talaga sa kuya mo, wag siyang magkakamali namang babae. Naku, yari talaga siya sa akin. Hindi lang naman sa'yo, te. Yari pa yan kay Papa. Tagain talaga yan. Pero biro lang yon kasi alam ko naman na matino ang kuya mo. Hindi yun magluloko. Alam mo, sabi nila kapag nagbuntis na raw ang babae o kaya nagkaroon na sila ng anak ng asawa niya, nag-iiba na yung lalaki. Kasi alam mo yun, minsan wala ng yung ganun. Ewan ko, depende na lang din siguro. Kasi si kuya mo hindi naman nagbago eh. Ay, nagbago siya pero mas naging maalaga siya sa amin ng anak niya. May mga nababasa kasi ako, madalas na nawawalan ng gana yung asawa nila kapag nabuntis na yung babae. Hindi yan. Sa iba lang yun. Hindi naman lahat ng lalaki ganun. Sa kahalata naman kay Jason na hindi siya ganung klase ng lalaki. Mabait naman yun, di ba? Di ba? Ikaw ang asawa. Ikaw ang laging kasama sa bahay. Alam mo na yan kung anong ugali niya. Sa ngayon okay talaga kami kasi nga wala pa kaming anak. Mas titibay ang relasyon nyo niyan kapag may anak na kayo. Magtiwala ka lang. May kung ano-anong naiisip si Sabi, pero hindi na lang niya pinapansin ang mga yun. Iniisip niya na baka masyado na lang din siyang nagpapadala sa mga napapanood o nababasa niya. Hindi naman ganon ang asawa niya at mas kilala niya ito. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpasya silang dalawa na lumabas ng bansa para doon sila bumuo ng magiging anak nila. Mahal, wala mo ng work ngayon ha. Baka mamaya tawagan ka na naman ng boss mo. Tapos sige ka na naman sa mga request niya. Itabi na lang muna natin ang mga cellphone natin. May tinatanong kasi sa akin. Hayaan mo na sila, kaya na nila yan. Kapag sila naman ang nagli-leave, hindi mo naman sila ginugulo, di ba? Para sa atin tong dalawa. Sabi ng OB mo, walang stress. Dapat kalmado tayong dalawa. Kasi kung uunahin talaga natin ang trabaho natin, hindi tayo makakabuo. Mahal, ano sa tingin mong mangyayari sa atin kapag nagkaroon na tayo ng anak?
E di magiging mas masaya ang bahay natin. Ganun sa tuwing nasa bahay si Butchoy eh. Di ba ang saya ng bahay kapag may bata? Gusto mo na rin ba talagang magkaroon ng anak? Oo naman. Nung una pa lang na makita kita, pinangarap ko na magkaroon ng anak sa'yo. Grabe, ang OA mo naman. Unang kita talaga. Oo nga. Kinukwento ka pa lang sa akin ni Pauline. Gusto na kita. Grabe naman, ni hindi mo pa nga ako nakikita. Nakita na kita, no? Nung hindi pa mag-asawa si Kuya mo at si Pauline. Nagpunta kami nun sa bahay nyo. Kaso hindi mo ako pinansin nun. Tapos nahihiya rin ako kasi ang bata mo pa. Tapos nakakahiya rin nandun yung kuya mo. Ilang beses ko kayang kinukulit si Pauline na ireto ako sa'yo. Kaso galing ka raw sa breakup nun. Huwag na muna raw kitang guluhin. Kaya nung nireto niya na ako, aba, hindi na ako nagpahuli. Ikaw na yung nakikita kong makasama sa future. Malamang ilalaban ko na talaga lahat. Kumbaga itataya ko na to pati pato. So, anong nagustuhan mo sa akin? Lahat. Maganda lahat sa'yo. Minahal kita sa kung ano o sino ka. Hindi ko maipaliwanag eh. Basta alam ko lang sa sarili ko na mahal kita. Ang sabi kasi nila, kapag daw nagtagal na ang mag-asawa o kaya may anak na sila, nagbabago na ang pakikitungo ng isang lalaki. Yung iba nagiging better, yung iba naman nawawala na ng gana sa asawa nila. Doon na raw nagsisimula na magloko ang isang lalaki. Ginaya mo naman ako sa mga kumag na yun. Bakit naman ako maglolo ko sa babaeng mahal ko? Sa asawa ko o sa anak ko? Baliw na ako nun. Magpapasaksak na lang ako kung maglolo ko pa ako. Hindi mo ba alam na kayamanan sa aming mga seryosong lalaki kapag masaya at healthy ang pamilya namin? Salamat, mahal. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto kung ama at asawa. Pero sisikapin kong maging mabuti. Naniniwala naman ako sa'yo. Naging masaya ang bawat gabi nila. Parehas nilang pinagsasaluhan ang kanilang pagmamahalan. Hanggang sa lumipas ang mga araw at linggo, dumating ang magandang balita na matagal na nilang inaasam. Buntis nga ako, mahal. Grabe, ito na yun. Iba pala sa pakiramdam. Grabe, thank you, Lord. Magkakaroon na tayo ng anak. Salamat naman. Sobrang saya ko ngayon. Parang nagiging motivation ko to para mas lalong pag-igihan ang ginagawa kong trabaho. Ngayon na magkakaroon na tayo ng anak, gusto kong mas lalong ibigay ang magandang buhay sa inyo. Wag na muna natin itong ipapaalam sa kanila, ha? Tayo na lang muna. Saka na natin to sabihin kapag mag-gender reveal na tayo. Grabe, sobrang saya ko. Baka ikaw pa makapagsabi sa kanila. Kilala kita, mahal. Nahihirapan kang magtago sa kanila lalo na kapag masaya ka. Hindi ko muna talaga sasabihin ito kahit na kanino. Promise talaga. Sinikap talaga ni Sabi na wala siyang ibang pagsasabihan na buntis siya. Masaya siya. Minsan nga ay muntikan pa siyang madulas habang kausap ang kanyang hipag. Pero naalala niya ang pangako sa kanyang asawa na hindi niya ito ipapaalam sa kahit na sino hanggat hindi pa dumarating ang tamang araw na napag-usapan nilang mag-asawa. Akala ni Sabi, ganun lang kadali ang pagbubuntis. Pero doon na siya unti-unting nakaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan. Isang araw pa, pumunta sa bahay niya si Pauline. May dala pa itong ulam. Sobra kasi yung nailuto ko. Dalawa lang naman kami sa bahay ni Botchoy. Nagbigay na rin ako kina mama tapos naisip ko na dalhan ka na lang din dito. Salamat dito, te. Alam mo, feeling ko, parang nananaba ka. Ewan ko lang kasi parang nakalobo kasi yung pisngi mo. Dami ko kasing cravings sa itong mga nakaraan. Buntis ka, no? Hindi mo lang sinasabi sa amin? Ha? Bakit? Halata ba? Sabi ko na pansin ko yan nung nakaraan pa. Tapos parang lagi kang inaantok. Nung nasa bahay tayo ni na mama, wala kang ibang ginawa kundi kumain. Tapos maya-maya aawayin mo na asawa mo. Alam ko na yan. Huwag mo na lang munang sasabihin kina mama, ha? Kasi ang balak sana namin sa gender reveal na.
Mukhang halata naman pala masyado. Feeling ko alam na rin yan ni na mama. Hindi lang nila sinasabi kasi nga hinihintay nila yung moment nyo. Ay, ganun ba talaga siya kahalata? Hindi ko na ata maitago. Okay lang yan, ano ka ba? Kayo naman yan eh. Kung gusto nyong i-announce na agad, edi okay lang. Kung sa gender reveal pa, okay lang din naman. Hindi rin naman natin to ipagkakalat. Ang hirap pala talaga maging buntis, ano? Hindi lang yan. May mga emotional changes din sa'yo niyan. Magbabago yung katawan mo, pati yung mood mo. Kaya dapat talaga handa ang asawa mo sa ganyan. Noong nakaraan nga ang arte ko. Ewan ko kung dala ba to ng pagbubuntis ko. Paano? Bigla na lang akong umiyak nung hindi niya ako nabilhan ng itlog na pula. Kaya ayun, madaling araw naghahagilap pa siya. Pumunta pa siya kina mama niya para lang manghingi ng itlog na pula. Nung ibinigay na niya sa akin, hindi ko naman nakinain. Hawak ko lang yun hanggang sa makatulog ako. Ang weird nga. Okay lang yan. Normal lang yan. May ganun ka rin bang moment? Oo naman. Dati nga nag-aaway kami ng kuya mo kasi pinapahanap ko siya ng bilo-bilo 2:00 ng madaling araw. Galit na galit ako sa kanya nun kasi wala raw siyang mahanap. Tapos nagluto na lang siya. Ang ending, sinuka ko rin naman nung kinain ko. Ang weird pala ng mga buntis, ano? Kakaiba? Hindi mo mapigilan. Parang kapag naiisip mo, parang nag-iinarte lang pero kapag ayan na mismo, hindi mo talaga maano eh. Basta ang gulo-gulo. Minsan pa bigla na lang akong umiiyak. Paano pala yan? May work ka pa ba? Meron pa naman, pero ngayon kasi twice a week na lang pasok namin. Hinihintay kong mag-work from home ako, pero baka ipa-request ko na lang din yun. Ngayon pa lang yan kasi sa mga susunod niyan, mas malala pa. Naku po, dapat pala talagang hindi mananawa si Jason na intindihin ako. Nakakaloka. Okay lang yan, sanay naman yan. Alam na niya yung gagawin sa ganyan. Sanay? Bakit naman siya masasanay? First baby namin to. Sanay na yan kasi may mga ate siya, di ba? Malamang napagdaanan niya na rin yan. Sa bagay. Kasi yung ate niya sa kanila tumira nung buntis eh. Sige na, magpahinga ka na pala. Congrats ha, masaya ako para sa inyong dalawa. Totoo nga ang sinabi ni Pauline dahil habang tumatagal, lalong nagiging kakaiba ang pakiramdam ni Sabi. Minsan pa, hindi lang siya ang apektado, maging ang kanyang asawa. Isang gabi, magkasama silang dalawa, nanunood sila ng mga cute na aso nang bigla na lang umiyak si Sabi. Bakit ka umiiyak? Anong meron? Ang cute kaya ng mga aso. May naalala ka ba? Bakit ang cute nila? Hindi ko rin alam. Basta naiiyak na lang ako. Nakakagulat ka naman. Halika nga rito. Hug mo na lang ako. Ayaw mo na ba sa akin? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Siyempre naman, love na love pa rin kita. Kung love mo ako, bakit hindi ka umiiyak sa aso? Ha? Iiyak din ba dapat ako? Hindi mo na ako mahal. Ayaw mo na sa akin. Doon ka na. Oo na, sige na, ito na, iiyak na rin ako. Nakakaiyak naman yan. Bakit ba ang cute-cute na mga aso? Hindi naman ganyan umiyak. Wala kang luha eh. Umiyak ka. Ginawa na lang ni Jason ang lahat para may mailabas na luha ang mga mata niya. Matapos nun, bigla na lang ding nakatulog ang kanyang asawa. Kinabukasan naman, galit na galit si Sabi. Naguguluhan na ako. Bakit nagagalit ka naman ngayon? Huwag ka sabing titingin sa akin, di ba? Nabubwisit ako sa iyo eh. Ano na naman bang ginawa ko? Natulog lang naman ako eh. Bakit ka ba kasi natulog ng nakapikit ha? Alam mo, naiinis na ako sa'yo. Hindi ko na alam kung ano bang trip mo sa buhay. Minsan bigla kang iiyak, tapos bigla kang magagalit sa akin.
Pero kapag umalis naman ako, tatawag ka at iiyak ka na mismo ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Nakakapikong ka na. Oh, kita mo, iiyak ka na naman. Bakit mo kasi ako sinisigawan? May trabaho pa ako. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Ang gulo mo. Ilang araw na hindi nagpakita sa kanya si Jason. Panay siya tawag sa asawa dahil gusto na niya itong makita. Pero sinabi lang sa kanya na may proyekto ito sa kabilang bayan kaya isang linggo siyang mawawala. Doon na nagsimula na manlamig ang relasyon nila. Habang lumilipas ang ilang mga linggo at buwan, lumalaki na rin ang tiyan ni Sabi. Paminsan-minsan na lang siyang inaatake ng kung ano sa emosyon niya. Pero nagagawa na niya yung pigilan. Dahil sa pagbubuntis niya, nawawala-wala na ang asawa niya. Hindi na ito katulad noon. Hanggang sa nanganak siya, parang wala lang si Jason. Nagpapakita ito pero hindi niya ramdam ang emosyon. Mahal, pasuyo naman ako. Pakuha naman ako ng inumin. Hindi ako makagalaw kasi baka magising si baby. Kaya mo na yan. Alam mo naman nakahiga na ako eh. Aabutin mo lang naman kasi mas malapit ka. Wag na, matutulog na ako. Itulog mo na lang din yan. Ganon sila madalas. Malaki ang naging pagbabago kay Jason simula nung nagkaroon sila ng anak. Hindi nito napanindigan ang ipinangako niya. Kahit na naroon siya, madalas na pakiramdam ni Sabi ay mag-isa lang siya. Dahil yun din naman ang unang beses niyang naging ina, pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin. Hindi na niya alam kung paano pa siya magpapatuloy sa buhay niya. May kasama na ring awa sa kanilang anak. Isang araw, bumisita si Pauline sa kanyang hipag. Nagdala pa ito ng pagkain niya. Puyat na puyat ka. Halika nga, tulungan na kita mag-alaga dyan sa anak mo. Ako na lang ang magpapatulog. Ikaw, magpahinga ka na. Ang lalim ng mga mata mo. Ganito ba talaga maging inate? Hindi ko pala to kaya. Ang hirap. Mahirap lang yan ngayon kasi maliit pa ang anak nyo. Nag-a-adjust din ang katawan at emosyon mo. Mahirap pero masaya maging ina. Hayaan mo, tutulungan ka naman namin. Mag-chat ka naman kasi sa amin kung kailangan mo ng tulong. Andyan lang sina mama oh. Galing nga dito si mama. Kaso nahihiya naman ako sa kanila. May asawa na ako tapos sa kanila pa rin ba ako aasa? Maiintindihan ka naman nila, ano ka ba? Alam ni mama yan kung gaano kahirap maging first time mom. Naranasan na rin niya yun. Ang hirap, te. Huwag mo na lang to sasabihin sa iba ha. Kasi feeling ko iba na sa akin si Jason. Anong iba? Bakit? Nagtatalo ba kayo palagi? Kasi alam mo yung parang andyan siya pero wala siya. Yung magkatabi kaming natutulog pero wala siyang pakialam sa akin. Tapos kapag umiiyak ako, ni hindi man lang niya ako pinapatahan. Feeling ko talaga hindi na niya ako mahal eh. Ito na siguro yung sinasabi nilang malaking pagbabago sa isang lalaki at sa isang babae kapag nagkaroon na ng anak. Kasi hindi lang sa asawa pati sa sarili nagkakaproblema. Baka hindi na niya ako mahal dahil nga sa may anak na kami. O dahil ba sa katawan ko, sa itsura ko, o dahil hindi ko na naibibigay yung kailangan niya. Ewan ko, te. Ang gulo. Ang hirap. Baka naman kasi pagod din siya. Alam mo, dapat iintindihin din natin ang mga asawa natin. Malamang nape-pressure din siya bilang lalaki. Malamang siya ang bubuhay ng pamilya niyo Sa kanya manggagaling yung kung anong mangyayari sa future niyo. Hindi na lang kasi ikaw yung iintindihin niya May bata na. May pangangailangan na kayong dalawa. Kaya nape-pressure siya sa kung anong gagawin niya. Lalaki sila pero tao rin naman sila. Valid naman din siguro yung nararamdaman nilang pagod, di ba? Pagod siya. Pero bakit hindi lang niya ako kausapin? Inaalala ka rin niya siguro. Iniisip niya yung nararamdaman mo. Pagod ka rin. Hindi lang utak mo, pati katawan mo. Saka ayaw niya siguro maging pabigat sa'yo. Mga lalaki kasi ayaw talaga nilang magsabi ng nararamdaman nila Mahal ka niya, pero baka pagod na rin siya emotionally. Parang kailangan din nila ng pahinga.
Minsan kasi, ito base lang naman to sa napansin ko. Kapag babae ka tapos nagkaroon ka ng anak, maraming magbabago sa'yo. Sa career mo, sa pangarap mo, sa katawan mo, sa sarili mo, sa pananaw mo sa buhay. Iniisip ng lahat na laging lugi ang babae kapag nagkaroon na siya ng anak. Kasi hindi na siya tulad dati. Habang yung lalaki malaya lang, walang nagbabago sa kanila. Pero para sa akin, meron ding nagbabago sa kanila. Nagiging mas matured sila. Ibig sabihin nun, lumalalim din yung iniisip nila. Yung responsibilidad nila, yung pressure. Kaya dapat hindi lang babae ang iniintindi, pati na rin yung lalaki. Pero hindi ko naman sinabi na hindi valid yung nararamdaman mo. Ang inaano ko, isipin mo rin kung bakit ganun ang asawa mo. Intindihin mo. Para naman din yun sa pagsasama ninyong dalawa. Sa ganung paraan, nagtatagal ang relasyon. Sa pag-unawa, kahit parehas na kayong pagod. Buti na lang talaga tayo nandito ka. Hindi ko talaga alam kung kanino ko to sasabihin. Okay lang yan. Makakapag-adjust ka rin. Ang losyang ko nakita mo, yung buhok ko hindi ko na masuklay. Lagi akong puyat, kaya ang itim na lang ilalim ng mata ko. Naiinggit naman ako sa'yo. Sobrang fresh mo talaga, tapos laging ang ganda mo. Malaki na kasi ang anak ko kaya nakakapag-ayos na ako. Kapag lumaki naman na rin yung anak mo, babalik ka na rin sa dati mong ganda, no? Huwag ka lang paka-stress masyado. Sinubukan na lang ni Sabi na intindihin ang kanyang asawa. Pero palala ng palala ang paglayo ng damdamin nito sa kanya. Kung noong wala pa silang anak ay maalaga ito sa kanya, ngayon kahit pagkain ay hindi na siya inaalok. Kapag nanghihingi siya ng pabor, palagi na lang may dahilan. Mas gusto pa nga ni Jason na nasa trabaho siya kaysa nasa bahay nila. Si Sabi na ang gumagawa ng paraan para lang manumbalik ang relasyon nila, pero walang nangyayari. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang kinutuban. Kauuwi lang din noon ni Jason galing sa isang linggo niyang trabaho sa malayo. Bakit ngayon ka lang? Di ba dapat kagabi ka pa nakauwi? Nag-hotel ako. Hindi ko na kaya mag-drive pa uwi. Hindi mo na kaya? Baka may iba kang kinita. Bahala ka dyan. Huwag mo akong kausapin kung puro ka na lang ganyan. Paniwalaan mo na lang kung anong gusto mong paniwalaan. So, paniniwalaan ko na lang na may babae ka? Oo, di ba yun din naman ang gusto mo? Bakit ba ganyan ka makitungo sa akin? Alam mo naman kasi napagod ako, tapos sisimula mo ako ng ganito. Mabuti sana kung inayos mo man lang yung pagtatanong sa akin, pero pinagdudahan mo na agad ako. Anong gusto mong mangyari niyan? Nagtanong ako, pero iba yung tono ng pananalita mo. Akin na ang cellphone mo. Bakit ba? Ano bang problema mo? Bakit mo ako pinagtataasan ng boses? Dahil nakakapikong ka na. Utang na loob pagod ako sa trabaho ko, kaya wag mo naman akong paghinalaan. Nagtatrabaho ko para sa pamilya natin tapos ganito ka sa akin? Nakakasawa ka na? Nakakasawa na ako? Anong gusto mo? Maghiwalay na tayo? O sige, kung yan naman pala ang gusto mo Sige, lumayas ka rito. Lumayas ka sa pamamahay ko. Talagang lalayas ako. Nakakasawa yung pag-uugali mo. Buwisit! Walang pagdadalawang isip na umalis si Jason. Sobrang sakit noon para kay Sabi, pero hinayaan na muna niya ang asawa. Akala niya ay babalik din si Jason ng gabing yun, pero hindi. Kahit na tumawag sa kanya ay wala. Talagang hindi nagparamdam sa kahit na anong paraan. Walang ibang ginawa si Sabi kundi ang umiyak. Ang sakit ng dibdib niya. Hindi niya alam kung siya ba ang may mali na pinalayas niya ang asawa. Hanggang sa halos 2 linggo nang hindi nagpaparamdam sa kanya si Jason. Isang araw, humingi siya ng tulong sa ina na hanapan siya ng yaya ng anak niya. Babalik na kasi siya sa trabaho. Gusto niyang magpatuloy na lang sa buhay. Iniisip niyang baka nga hindi na sila magkakabalikang mag-asawa. May mga payo siyang nakuha sa kanyang mga magulang na makakatulong sa relasyon nila. Pero hindi na siya umaasa pang magiging maayos silang mag-asawa. Bilang ina, iintindihin na lang ni Sabi ang kanyang anak.
Pwede naman na rin siyang makabalik sa trabaho kahit na 5 buwan pa lang ang nakalilipas simula nung nanganak siya. Pinayagan naman siya sa trabaho, lalo pa 3 araw lang naman sa 1 linggo ang pasok niya. Hindi kasi siya naaprubahan na magtrabaho sa bahay dahil nakuha na ng kasama niya ang posisyon para doon. 1 linggo na simula nung bumalik siya sa trabaho, saka lang ulit nagpakita sa kanya ang asawa. Anong ginagawa mo rito sa bahay? Sorry na. Ayusin na natin tong relasyon natin. Ilang buwan kang walang paramdam, tapos uuwi ka at sasabihin mong sorry? Sorry lang? Ano bang gusto mo? Bibilan na lang kita ng pagkain. Yung paborito mong pagkain. Nagpapatawa ka ba? Tingin mo ba hindi ko yan kayang bilhin? Lahat ng kailangan ko at kailangan ng anak ko, mabibili ko. Intindihin mo naman ako. Napagod ako. Na-pressure ako. Yun ang paraan mo para magpahinga. Yung takbuhan ng responsibilidad mo. Ikaw lang yung pagod. Sino ba yung walang tulog palagi? Sino ba sa atin yung hirap na hirap ang katawan? Pero nakita mo ba akong nagreklamo? Bigla na lang ba akong nawala? Tapos babalik ako dahil nakapagpahinga na ako sa malayo? Bigla kang nawala. Ni hindi ko nga alam kung buhay ka pa. Kung sinong kasama mo. Kung may bago ka na bang pamilya. Intindihin mo naman sana ako. Pangako, babawi ako sa inyo ng anak natin. Wala akong pakialam sa'yo. Noong mga sumunod na araw, umuuwi na si Jason sa bahay nila. Nagyayaya ito sa asawa pero hindi pinagbibigyan ni Sabi. Hindi na rin naman niya alam kung mahal niya pa ba ang asawa, pero parang nagsasama na lang sila sa iisang bahay dahil lang sa kasal sila at may anak sila. Pero hindi na nag-aaksaya ng oras si Jason na suyuin siya. Wala na siyang maramdaman kundi panlalamig na lang. Hanggang sa isang gabi, umuwi si Jason na maraming marka sa kanyang leeg. Ang saya siguro ninyo ng babae mo. Masyado nang gigil sa'yo Ang dami niya, no? Anong madami? Yang chikinini sa leeg mo. Chikinini? Hindi to chikinini. Malamok kanina sa site. Ang laki naman pala ng lamok na yon. Sinipsip na lahat sa'yo. Hindi na nagpaliwanag si Jason. Hindi na rin naman naghahanap si Sabi. Gusto na talaga niyang makipaghiwalay pero sinabi ni Jason na kahit saan siya lumipat ay susundan pa rin siya. Isang araw, nagpunta si Sabi sa bahay ng kanyang hipag kung saan naabutan niya itong katatapos lang maligo at nakatapis lang. Oh, napasyal ka rito. May kukunin kasi ako, te. Yung yung hiniram mong blender. Ay, oo pala. Wait lang ha, naligo kasi ako at napakainit. Grabe nga yung init ngayon Parang ang alinsangan talaga. Ang lagkit ng pawis ko. Baka uulan ito sa susunod na araw. Ang dami bang lamok dito sa inyo, te? Wala naman lamok dito. May ginagamit kami. Try mo yun para hindi lamukin ang anak mo. Send ko sa'yo link. Hindi naman kami nilalamok ng anak ko. Ang nilalamok yung asawa ko. Ang dami niyang kagat ng lamok Parang lamukin kayong dalawa Kasi ganyan din mga kagat ng lamok niya Yung nasa leeg mo ba? Ito ba? Sa park ko to nakuha. Nung nakaraan sinumpong ako ng allergy ko kaya pinagkakamot ko. Kaya naman pala. Yung blender, te, kunin ko na. Kasi kapag akin talaga gusto ko sa akin lang mismo Kaya nga sabi ko kay kuya, ibigay niya mga kailangan mo para hindi ka mangapit bahay at manghiram ng pag-aari ng iba. Grabe, para naman yung linya sa mga pelikula. O sige, wait lang. Ito na. Salamat para sa pagpapahiram mo sa akin. Walang anuman. Meron nga akong hiniram mong gusto kong ibigay na sa'yo. Pero kung gusto mo lang naman gusto mo talaga yon. Oh, ano ba yan? Asawa ko? Nasa asawa ko pa kasi ginagamit niya pa. Pero baka hindi na niya gagamitin next month Iyon na lang. Salamat dito. Marunong ka rin pala magbalik. Para bang may ibang katauhan na sumapi kay Sabi nung mga panahon na yun. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng pagdududa kay Pauline at sa asawa niya. Alam niyang malabong mangyari yun pero hindi imposible.
Ayaw niyang paniwalaan pero sunod-sunod na ang naging pahiwatig. Kapag aalis si Jason, aalis din si Pauline. Minsan, pinapaiwan ni Pauline ang anak niya sa biyenan niya. Tapos si Jason naman may biglaang proyekto. Yung mga bagay na hindi binibigyan ng pansin ni Sabi noon, unti-unti na niyang napagdudugtong at napagtatahi-tahi. Iniisip niya kung kailan yon nagsimula. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman. Noong minsang tulog si Jason, kinuha niya ang cellphone nito. Sinubukan niya ang iba't ibang password pero hindi gumana. Hindi birthday ko. Hindi rin sa kanya o sa anak namin. Hindi naman anniversary namin. Anong password niya? Birthday ni Ate Pauline? Hindi rin. Paano kung birthday ni Batchoy? Teka, bakit birthday ni Batchoy ang password niya? Bakit hindi ang sa anak namin? Nanginginig na ang kamay ni Sabi habang tinitingnan ng cellphone ng asawa. Sa totoo lang, sa haba ng pagsasama nila o kahit nakasal na sila, hindi siya nakikialam ng cellphone. Ang sabi niya kasi, kahit na mag-asawa na sila, dapat ay may parte pa rin silang matatawag na privacy. Pero mukhang naging sobrang luwag niya sa asawa niya, kaya nagawa siyang lokohin ito. Nanghina ang tuhod niya sa mga nakita niya. Nakatago sa isang folder ang mga lumang litrato ni Pauline at Jason, pati na rin ang mga video noong buntis si Pauline at hinahalikan ni Jason ang tiyan nito. Tinatawag niyang anak ang nasa sinapupunan ni Pauline. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Doon pa lang ay alam na ni Sabi ang lahat. Hindi na niya kayang makita pa ang mga susunod. Napatunayan na niyang matagal nang may relasyon ang dalawa. At baka kaya siya nireto kay Jason para mas mapalapit sila sa isa't isa nang walang pagdududa na kabit ni Pauline si Jason. Simula noong nakita ni Sabi ang ebidensya, hindi na niya matingnan ng maayos ang dalawa. Nandidiri na siya. May mga kopya siya pero ayaw niyang isiwalat agad. Gusto niyang magdusa muna ang dalawa bago lumabas ang katotohanan. Sa susunod na 3 buwan pa naman ay uuwi na ang kuya ni Sabi. Doon niya ibubuko ang dalawa. Isang araw pa, habang nasa bahay lang ang mag-asawa, hiniram muna ng nanay ni Sabi ang anak niya. Kaya silang mag-asawa lang talaga ang naiwan. Mahal, gusto mo bang magbakasyon tayo? Marami akong ginagawa. May tinatapos akong project. Hayaan mo na lang muna yan. Gusto ko kasi makasama ka ulit eh. Yung tayo lang dalawa. Yung masaya. Hindi yung panay na lang tayo away. Sige na. Hindi mo ba nakikita may ginagawa ako? Bakit ba akong kinukulit mo? May regla ba yung babae mo kaya hindi ka makaisa? Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ibang babae. Okay, sabi mo eh. Alam mo, kung takot ka sa sarili mong multo, wag mo naman sana ako idamay. Kasal tayo. May sinumpaan tayo. Ibang sumpa yung gusto kong sabihin. Ayusin natin to. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Sorry na. Babawi naman ako. Bawian ka na lang sana ng buhay. 2 kayo ng babae mo. O sige, 3 na kayo. 3? Oo, para happy family kayo, di ba? Anong happy family yung pinagsasabi mo? Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi ka naman siguro mangmang ano? Alam mo, yan ang isa sa problema sa'yo eh. May mga sinasabi ka kahit na hindi ko naman maintindihan. Hindi mo pinapaliwanag na maayos. Problema ba kung sabihin mo sa akin kung ano nangyayari? Ikaw nga, hindi ka umaamin sa akin, di ba? Tapos ako, gusto mong sabihin sa'yo kung anong problema? Wala akong aaminin dahil wala akong ginagawang masama. Wala ba? Tinarantado niyo kami ng kuya ko. Huwag ka na magkaila sa aking hayop ka. Pinaako ninyo pa sa kuya ko yung anak ninyo? O bakit? Para saan? Para lang maiahon yung putang inang babae na yun sa hirap? Ha? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Huwag mo kami sinisiraan. Talaga ba? O bakit namumutla ka na ngayon?
Takot ka na mahuli? Nakakahiya nga naman yun kasi, hindi ba? Utang na loob. Huwag kang mag-imbento ng mga kasinungalingan na ganyan. Alam mong hindi ako nag-iimbento. Tanga ka lang talaga. Parehas kayo. Sayang, hindi ko agad pinakinggan yung kutob ko. Okay na yun. Ang magandang dulot mo lang naman sa buhay ko ay yung anak ko. Hayaan mo, magsasama-sama na rin kayo sa impyerno. Kahit alam na ni Sabi, hindi pa rin inaamin ng asawa niya ang totoo. Alam na rin ni Pauline pero nagpapanggap pa rin ito na para bang wala siyang malaking kasalanang nagawa. Galit na galit si Sabi. Hindi lang dahil niloko siya ng asawa niya, kundi pinaglaruan pa silang magkapatid. Kaya sa galit niya, hindi na naman niya napigilan ang sarili na kumprontahin ang hipag. Wala akong ginagawang masama. Ganyan talaga yung sinasabi ng mga malalande, ano? Wala raw silang kasalanan, pero nagpapakababoy sila. Sige, mag-enjoy ka muna sa buhay na ganito. Kasi pagdating ni Kuya, babalik ka sa basurahan. Gusto mo, isama mo na rin yung asawa ko eh. Magsama-sama kayo mga punyeta kayo. Kung may problema kayo ng asawa mo, huwag mo ko idamay utang na loob. Inosente ang anak ko. Huwag mong pagbintangan ng kung ano-ano. Okay, inosente naman talaga yan. Kawawa nga siya eh. Walang alam na salot sa lipunan ang mga magulang niya. Mga walang kwenta at mga walang pakinabang. Idedemanda kita. Sige, go! Para magkalabasan ng baho dito. May ipapakita ko sa kanilang mga litrato at videos ninyo. Andun lahat eh. Kaya naman pala push na push ka pa sa akin na jowain si Jason. Yun naman pala, kabit mo siya. Tapos, gusto mong mapalapit sa kanya? Kapal? Grabe? Hindi mo lang kinabahan ano? Ay, mukha naman ding mas bet niya ako kapag sa kama. Lagi niya bang naiuungol yung pangalan ko kapag kayong dalawa? Sabi niya kasi sa akin, ako raw yung pinakamasarap eh. Mas mahal naman niya ako. Kita mo, aamin ka rin naman pala. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasabunutan o sasampalin. Ayoko ngang nadidikit yung kamay ko sa mga baboy ninyong katawan. Ew! At least, ngayon alam ko na. May record din ako ng pag-amin mo. Ready na natin to ha, sa pagdating ni Kuya. Akala mo ba natatakot ako? Kahit maghiwalay kami ng kuya mo, wala akong pakialam. Matagal na rin naman ako nagtitiis sa kanya, no? Si Jason naman talaga dapat ang mahal ko. Makulit lang siya. Ang tanga mo rin naman kasi. Dalawa kayo ng kuya mo, ang tanga. Isipin mo yun, nagpadala ka sa paglalandi ni Jason. Hindi ko naman tinanggi na naging tanga ako sa part na yon. Pero at least, di ba, hindi naman ako katulad mong maruming babae. Hindi pa nga sure si Jason kung siya lang ang kabit mo. Naalala ko nga noon, nakikipag-meet ka sa matanda. Baka totoo yung balita na 500 pesos lang makakasex ka na. Yuck! 500 pesos lang talaga? As in? Pambili ko lang nga ng kape yun. Kadiri ka. Tinatarantado mo ba ako? Hindi ako nakikipag-sex kung kani-kanino. Diyan ako hindi naniniwala. Baka nga kahit yung ketongin dyan sa kanto nakipag-sex ka na Paano? Kating-kati ka palagi. Hindi ako ganong klase ng babae. Weh, hindi halata ha? Kaya palang baho mo. Siguro ang baho na rin yung baba mo. Hindi na yan nahuhugasan kasi bira na agad kung kani-kanino. Yak! Yeh! Sa'yo na si Jason ha? Para kayong dalawang magkahawaan. Bagay naman kayo. Paniniwalaan ko bang hindi ka ganong klase ng babae? Kabit ka nga ng asawa ko. Ew! Yeah! Kawawa naman si Batchoy. Ang bait na bata pa naman. Tapos paglaki niya, malalaman niya gaano kalandi yung mga magulang niya. Hay! Buti na lang yung anak ko maayos. Kahit wala siyang tatay, okay lang. At least, hindi ko pinaako sa iba. Kung ako si Batchoy, paglaki ko, susumpa ko talaga kayo. Ay! Bakit ba ako nag-aaksaya ng laway dito? Makaalis na nga. Sa mga araw na lumipas, nagiging matapang si Pauline.
Minsan, siya na ang sumusugod kay Sabi, lalo na kapag nagsasalita ito ng kung ano-anong masasakit. Hindi na rin gaanong umuuwi si Jason sa bahay nila. Andoon siya sa kabilang bahay na pinatayo rin nilang mag-asawa. Ilang araw pa ang lumipas, umusbong ang usapin tungkol kina Pauline at Jason. May nakakita raw sa kanila na lumabas ng hotel. Noong una, si Sabi ang pinagbibintangan nilang nagpakalat ng balita. Balak pa nilang magkaso pero hindi nila tinuloy dahil takot sila sa mga hawak na ebidensya ni Sabi. Sumunod namang naging tsismis sa lugar nila na hindi raw anak ni Jason ang anak ni Sabi. May lalaki raw ito at pinapaako lang sa kanya. Doon na nanggigil lang sobra si Sabi. Sagad na siya. Umabot na siya sa sukdulan na naisipan na niyang ipakulam ang dalawa. Sige na, ituloy mo na yan. Gusto ko yung sobrang paghihirap nila. Yung malala, yung maging sila, magmamakaawa na lang na patayin sila. Walang kapatawaran. Wala akong pakialam kahit pabalikan ako ng karma. Basta ang gusto ko, mahirapan sila. Galit na lang ang namumutawi sa dibdib ni Sabi. Wala na ang dating babae na mabilis magpatawad. Gusto na niyang makita na nagdurusa ang mga taong nanloko sa kanya at sa kuya niya. Igaganti niya rin ang anak niya. Mabilis namang umepekto ang kulam dahil buong buo sa kalooban at puso ni Sabi ang ritual na pinagawa niya. Sinabi niya na kahit pa magkita-kita sila sa impyerno, wala siyang pakialam. Nung nagkasakit si Jason, umuwi ito sa kanya para magpaalaga. Ang anak nila, pinaalagaan na muna ni Sabi sa kanyang mga magulang. Sobrang sakit. Ayoko na. Hindi ko na alam kung ano masakit sa akin. Parang bawat parte na lang ng katawan ko. Anong gusto mong gawin ko? Hindi mo man lang ba ako aasikasuhin? Wow, talaga ba? Damahin mo yung sakit na yan, hoy. Nung ako nga nanganak, pinabayaan mo ko eh. Nagpapakasaya ka doon sa babae mo. Tapos ngayon gusto mo na naghihirap ka? Ako naman na mag-aalaga sa'yo. Utot mo. Wala kang puso. Pare-pareho lang tayong tatlo na walang puso. Walang kaluluwa. Mga maiitim ang budhi. Ano bang akala mo sa akin? Martir? Huy, hindi na yun uso ngayon. Pinabalik lang kita dito dahil gusto kong makita kung paano ka nagdurusa. Hindi na para alagaan ka. Kung kailan pang nagiging okay na ako, kung kailan lumalaki na ang anak ko, magpapaka-stress ako sa'yo. Hindi ako butihing misis sa manlulokong asawa. Deserve nyo yan. Napasigaw na lang si Jason dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hindi mawari. Kahit saan ay may masakit sa kanya. Nagpunta na nga sila ng ospital pero hindi naman siya nagamot. Sinadya talaga ni Sabi na dalhin silang dalawa sa ospital para maturukan sila ng gamot. Kapag ganun pa naman, hindi na sila gagaling. Hindi na mababawi ang kulam. Hindi na rin magagawa ng paraan ang albularyo. Hanggang sa dumating na rin ang kuya ni Pauline. Hindi pa nagbabahagi ng balita si Sabi, pinalayas na agad ang kanyang hipag. May kumakalat palang masiselang litrato ni Pauline. Hindi nila alam kung kanino yun galing, pero si Sabi na ang pinagbibintangan ng dalawa. Siya lang naman daw ang may motibo na gawin yun. Buisit kang babae ka! Ikaw ang dahilan kaya ganito ako! Sinira mo pa ang reputasyon ko! Ang sakit ng katawan ko! Parang namamanhid! Parang ang daming tumutusok na karayom sa akin! Aray ko! Hindi ako nagpakalat nun. Baka sa mga pinagsandal mo. Bakit ko sa skandal mo? Hindi ko nga yun napanood. Kahit na magkaso ka at imbestigahan ako, wala silang makikita na kahit na ano sa akin. Hindi ka man lang naawa para sa akin, para sa anak ko. Wala kang puso. Sobrang sakit. Ayoko na.
Parehas kayo sa ni Jason, ha? Iisa lang ata utak ninyo. Parehas na bulok. Ay, ang saya naman makita na hirap kayo. What if magkasama na lang kayo sa iisang bahay, ano? Tapos ganito na lang, magsama na lang kayo na para mag-asawa. May isa pa kaming bahay doon. Doon na lang kayo. Di ba? Parehas kayong gumawa sa sakit. Ay, buti na lang hindi pa alam ni Kuya na hindi niya anak si Botchoy. Ano kaya ang mangyayari sa bata, no? Ay, teka lang. Mabait naman si Botchoy. Pwede naman niya ipaampon niya yon. May kamag-anak kami sa malayo na walang anak eh. Ganun na lang. Total, hindi mo rin naman maaalagaan yung bata. Animal ka! Huwag ang anak! Huwag ang anak ko! Uy, hindi ko pinakikialaman ng anak mo. Dinadala ko nga siya sa maayos eh. Mabait yung kamag-anak namin ngayon kasi malamang kapag nalaman ni Kuya na hindi niya anak yung tinuring niyang anak, naku magagalit yun. Saan dadalhin si Botchoy? Sa ampunan? O paano kung hindi maayos yung aampun sa kanya? Tulad nung mga napapanood ko? O kaya ano ba? Ibabalik sa inyong dalawa ni Jason? Ay shoota. Paano niyo naman maalagaan yung bata? Kung sarili nga ninyo, hindi nyo maalagaan. May mga sakit kayo, oh. May malasakit ako sa bata. Sa inyo lang talaga wala. Patuloy na inaasar ni Sabi ang hipag. Naaawa naman talaga siya sa bata pero hindi niya rin naman yon aalagaan at lalo naman ang kuya niya. Walang matirhan si Pauline dahil wala naman siyang mga magulang. Hindi niya alam kung sino ang tumulong dito pero ramdam niyang ang asawa niya. Kahit kasi may sakit ito ay may komunikasyon pa rin silang dalawa. Mapera si Jason kaya wala lang sa kanya kung gagastos siya para kay Pauline. Bilang kabit niya naman ito, gagawin niya talaga ang lahat para maging ligtas ito. Isang beses pa, noong nasa bahay si Sabi, nagpunta doon ang kuya niya. Oh, Kuya, pupunta pa lang naman sana ako sa bahay niyo. Kaso naunahan mo ko. Inasikaso ko lang kasi itong si Jason, pero paalis na rin sana ako. Hindi nagsalita ang kanyang kuya. Agad na sinuntok nito si Jason. Walang ginawa si Sabi dahil wala naman siyang pakialam kung nasasaktan ang asawa niya. Sa totoo lang, masaya pa nga siya. Ginulpi talaga si Jason. Ang daming dugo ng mukha niya. May mga pasa din siya. Tumigil lang ang kuya ni Sabi noong si Jason na mismo ang nagmamakaawa. Hindi rin ito nagsalita at agad na ring umalis. Bakit hindi mo walang pinigilan ng kuya mo? Ginulpi na niya ako. Idedemanda ko siya. Nagpapatawa ka ba? Paano mo naman yun idedemanda? Ikaw pa nga may atraso sa kanya. Kala mo naman may makikinig sa'yo. Pwede ako maging testigo na hindi kasalanan ni Kuya kung bakit ka nabugbog. Handa ka talaga magsinungaling para lang parusahan ako? Hindi pa ba sapat tong sakit na nararamdaman ko, ha? Hindi pa yan sapat. Hindi pa ako nasisiyahan eh. Gusto ko yun talagang naghihirap ka na. Kung sa tingin mo hindi ako masaya na nakikita kang ganito, tingin mo ba patitirahin pa kita sa bahay ko? Bahay ko rin naman to. Ang sakit na naman ng katawan ko. Hindi mo man lang ba ako gagamutin? Ginamot naman ni Sabi ang sugat ng asawa. Pero halata naman na wala siyang pakialam dahil basta na lang niya binuhusan ng alkohol ang mga sugat ni Jason. Hindi ba pwedeng dandahanin mo naman? Ang sabi mo gamutin ko lang, hindi ba? Wag mong diinan. Ang sabi ko sa'yo gamutin mo. Pero hindi naman yung... Tagaray ko. Mas lalong diniinan ni Sabi ang pagpunas ng bulak sa sugat ni Jason. Ilang araw pa ang lumipas, iniinda ni Jason ang mga sugat niya kasabay na rin ang pag-inda niya ng sakit na di niya mawari. Isang araw pa, nagpunta si Sabi sa bahay ng kanyang kuya. Nakita niyang naroon si Pauline.
pero mukhang hindi na maayos ang samahan nilang dalawa. Nung kinausap ni Sabi ang kanyang kuya, sinabi nito na kinuha niya si Pauline dahil nalaman niyang balak nitong sumama kay Jason. Pinapahiwalay na rin siya sa kanyang asawa na naging kabit ni Pauline. Huwag ka mag-alala kuya, hindi ko naman namahalan mo kung na yun eh. Hayaan mo kuya, may ginawa naman ako sa kanila. Itong ganti ko para to sa atin dahil kahit na anong mangyari, apektado tayong dalawa. Kaya galit ako sa kanila. Hindi ako papayag na matatahimik lang sila at magiging masaya. Ipinaliwanag ni Sabi ang ginawa niyang pagpapakulam sa dalawa. Alam na raw niyang niloloko lang sila ng mga asawa nila, kaya siya na lang ang gumanti. Huwag na lang daw itong ipaalam sa iba. Kaya lang siya nakikisama kay Jason dahil gusto niyang makita kung paano ito magdurusa. Kaya daw damahin na lang din ng kanyang kuya ang sakit na nakikita niya galing kay Pauline. Noong araw din na yon, nakausap ni Sabi si Pauline pero masama pa rin talaga ang ugali ng kanyang hipag. Alam mo, hindi ko rin alam kung ano mang nakita ni kuya sa'yo. Alam ko naman na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Kaya siguro inaalagaan ka niya. Ako kasi, hindi ko naman namahal ang asawa ko. Mahal ko yung idea na napaparusahan kayong dalawa. Sobrang satisfying, sa totoo lang. Tandaan mo, sa oras talaga na gumaling ako, gagantihan kita. Ikaw pa ngayon ang galit ha? Ako na nga yung tinarantado ng ilang taon. Ang bait mo pa sa akin, tapos ikaw pa nagpapayo sa akin. Ang ending, ikaw naman pala yung kabit. Kung hindi ba naman makapalang putang inang mukha mong animal ka, hindi ba? Pasalamat ka. Ang sakit. Oo, namimilipit ka na naman Aray ko. yung sakit. Alam mo, ikaw na nga ang dapat na magpasalamat. Isipin mo yun, kahit na alam ko na kung anong ginawa ninyo, hindi ko pa rin kayo pinapatay. Hindi ko alam kung ano bang nakita ni Jason sa'yo. Wala ka namang binatbat sa akin. Noong una, napapatanong pa ako kung ano bang kulang sa akin. Kung may mali ba sa akin bilang babae. Pero napagtanto ko, hindi naman dapat ako yung nagtatanong ng ganyan. Tapos, naisip kong bigla na masyado nga pala akong mataas. Binabaan ko na nga lang ang standard ko nun kay Jason Pero hindi pa rin niya naabot. Tapos pinagbigyan ko na lang. Tinirantado pa ako, no? Kaya hindi ako yung mali. Hindi ako yung kulang. Parehas lang talaga kayong malandi. Parehas kasi kayong talunan. Hindi kayo makapantay sa amin ng kuya ko Ganon siguro talaga mga niloloko. Hindi sila humahanap ng mas mataas sa asawa nila. Naghahanap sila ng pinakamababang babae na papatol sa kanila. Mas nauna naman ako sa kanya. Kabit lang ako sa papel, pero hindi ako kabit sa puso niya. Favorite mong sabihin niya ng mga kabit? Nakakatawa pala yung pakinggan sa personal Ay, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa'yo ha. Bahala ka na sa buhay mo. Noong umuwi si Sabi, naabutan niya ang asawa niyang namimilipit sa sakit. Wala yung nagbabantay sa kanya. Galit na galit nga si Jason dahil nagbabayad sila para sa tagabantay na hindi siya inaalagaan ng mabuti. Ang akala niya ay kakampihan siya ng asawa niya, pero hindi. Wala itong pakialam kahit nasa sahig lang siya matulog, kahit pa buong araw siyang umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Wala ring pakialam sa kanya kung kumain na ba siya o hindi. Bakit mo ba ito ginagawa? Alam ko naman na nagkasala ako. Wala na ba akong karapatang magbago? Hindi ka kasi naniniwala sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo kung alam ko na kung anong pinaggagawa mo? Hindi mo ako minahal. Tapos sasabihin mong magbabago ka? Para kanino ka naman magbabago? Para sa anak ba natin? Aba, hindi ikaw ang tatay nun. Binuo mo yun sa akin pero hindi kita ipapakilala sa anak ko na ikaw ang tatay niya. Ni hindi ka man lang nahiya sa Diyos.
Humarap tayo sa kanya para manumpa na magsasama tayo sa hirap at ginawa. Ako pa pala ngayon ang mahihiya ah. Sino bang humarap sa Diyos at nangakong mamahalin ng isang babaeng hindi naman niya mahal? Isa pa, hindi ka malang nahiya sa sarili mo? Sa'yo pa talaga galing yan? Sinuway mo nga ang isa sa 10 utos niya. Kilabutan ka naman, kabahan ka naman dyan. Hindi mo naman pala ako mahal. Bakit hindi mo pa ako iwan? Pinapalayas na talaga kita. Ikaw ang bumabalik dito sa bahay. Dahil bahay natin to. Kita mo na? Alam nga naman akong umalis sa lupa ko. Lupa to na ibinigay ng mama ko. Parehas lang kayo ng babae mong makapal lang muka. Iba talaga ang paniniwala ng mga manloloko Kahit na sila na ang gumawa ng mali, ibang tao pa rin talaga ang sisisihin nila. Kaya parehas kayo napaparusahan. Tama lang yan. Masaktan kayo ng walang katapusan. Ito talaga yung nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mo lang naman pala ako mahirapan hanggang sa mamatay ako, bakit hindi na lang ikaw ang sumaksak sa akin ng paulit-ulit? Ayokong dumihan ng kamay ko. Hindi ito dadampi sa inyong dalawa dahil ibang gagawa nun para sa akin. Utang na loob, ayoko na. Sobrang sakit na nito, ayoko na. Sige pa. Gusto ko yung maririnig talaga kitang nagmamakaawa dahil nasasaktan ka. Kung pwede lang sana na naririnig ko rin si Pauline Pero okay lang. Si kuya naman ang nakakarinig ng ganito. Kaya sige pa, isigaw mo pa ang sakit na walang katapusan. Habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala ang sakit na nararamdaman ni na Jason at Pauline. Nakakakuha ng balita si Sabi kung anong nangyayari sa kanyang hipag. Sinabi ng kuya niyang wala na raw pinipiling oras ang sakit na nararamdaman ni Pauline. Mataas nga raw ang lagnat nito dahil hindi niya kinaya ang sakit kagabi. Wala itong tulog, walang kain. Talagang purong pagdurusa lang. Ganon mismo ang kay Jason. Kaya tuwang-tuwa si Sabi. Alam niyang epektibo ang ginawa niya. Nabibigyan ng gaan ang kanyang dibdib kapag nakakaganti siya. May nagsabi pa nga sa kanya na patawarin na lang niya ang asawa niya pero sinabi niyang hindi niya yon magagawa. May mga kasalanan na napapatawad pero may mga kasalanan na mahirap patawarin. Hanggang sa halos 3 araw na sunod-sunod na sumisigaw si Jason dahil sa sakit na nararamdaman niya. Bumagsak ang katawan niya dahil wala siyang nakakain. Ang bantay niya wala ring pakialam sa kanya. Parang awa mo na. Patayin mo na lang ako, Sabi. Ikuha mo ako ng kutsilyo kahit na ako na lang ang papatay sa sarili ko. Utang na loob. Huwag ko lang maranasan tong paulit-ulit na sakit. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Inaayos pa ni Lucifer ang kwarto mo. May pa-red carpet ka pa naman bago pumasok sa impyerno. Ayoko na. Parang awa mo na. Hindi pwedeng ayaw mo na. Noong masaya ka, na niloloko kami. Hindi nyo naman naisip, di ba, na ayaw nyo na? Parang hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko. Maunawain ka. Mabait. Mapagpatawad. Kaya parang awa mo na. Kung ano mang nagawa ko, patawarin mo ko. Talagang hindi mo kilala kung sino ang pinakasalan mo, no? Hindi mo na ako makukonsensya dahil noong nagpasya akong maghiganti sa inyo, nawala na rin ako ng konsensya gaya ninyo. Mali ka kasi ng pinakasalan at niloko. Mabait ako kung sa mabait, pero ngayon, alam mo na kung paano ako maging demonyo sa demonyo. Kung wala kayong puso noon, mas lalong wala akong puso ngayon. Binabalik ko lang kung ano yung sakit na nararamdaman ng taong niloko. Mas masakit pa nga dyan ang pinagdaanan ko. Para akong pinatay ng paulit-ulit nung nalaman ko. Tapos ang ginawa nyo, pinagpatuloy nyo pa rin. Tapos sa akin kayo nagalit. Ngayong wala na kayong pagpipilian, tsaka kayo hihingi ng tawad.
Wala na. Tapos na. Wala na nga ako na madaling magpatawad. Dapat lang yang mangyari sa mga tulad ninyo na manloloko. Muli na namang namilipit si Jason sa sakit. Ilang beses siyang nagmamakaawa at humihingi ng tawad sa asawa niya, pero wala talaga siyang napala. Hindi na ito ang utu-utong sabi na madaling mapakiusapan. Ibang sabi ang nakikita niya ngayon. Ganon din ang akala ni Pauline. Akala niya ay mapapatawad siya ni Sabi. Noong dumalaw kasi si Sabi sa bahay ng kanyang kuya, kinausap siya ng hipag. Ano ba yan? Pinag-isipan nyo ni Jason? Iisa ata ang script na gamit nyo, no? Kasi parehas kayo nagmamakaawa at humihingi ng tawad eh. Totoo na talaga to. Gusto ko na rin makabawi sa kuya mo. Miss na miss ko na rin ang anak ko eh. Gusto ko na ulit magkaroon ng masayang pamilya. Masayang pamilya? Oh, hindi naman anak ni kuya yung anak ninyo ni Jason. Mabait si kuya, kaya hindi niya magantihan yung bata. Tapos napamahal na rin siya. Hayaan mo na yan. Para naman maipakita ko kay kuya na talagang nakakaganti na siya. Kahit wala siyang ginawa. Walang kapatawaran to eh. Ginago niyo ko. Kami ni kuya. Maniwala ka man sa akin o hindi. Mahal ka ng asawa mo. Doon ako sa hindi ako naniniwala. Kaya wag mo na akong anuhin. Hindi mo na ako mauutot eh. Hindi ko na yan pakikinggan, no? Nireto mo sa akin yung kabit mo. Angas mo dun, husay. O tapos kayo hihingi ka ng tawad. Kapag nakakita ka na lang ng kulay orange na uwak, magpapatawad talaga ako. Totoo ang sinasabi ko. Hindi lang masabi sa'yo ng asawa mo. Kaya makinig ka na lang. Magkapatawaran na tayo. Balik tayo sa kung ano tayo noon. Kung anong buhay meron tayo. Masaya lang. Sinira nyo yun. Tapos ngayon gusto nyo ibalik? Kahit anong pang-uuto mo, wala na. Hindi ako makikinig sa'yo. Wala akong ibang pinakikinggan kundi ang sarili ko lang. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa amin. Uy, grabe naman yan, mang-gaslight ha. Talagang sanay na sanay, no? Parang awa mo na. Patawad. Kahit hirap na si Pauline, lumuhod siya sa harapan ni Sabi. Halos handa na rin itong halikan siya sa paa, basta hilingin lang ito ni Sabi. Iniisip niya na yon ang paraan para magpatawad ang hipag, para lang maging malaya na rin sila sa sakit na nararamdaman nila. Pero walang ni katiting na awa o konsensya na nararamdaman si Sabi dahil sa tuwing titingnan siya sa mata ni Pauline, wala siyang nakikitang sinseridad. Sa halip, para bang minamaliit pa ang galit niya at inaakala na ganun lang siya kadaling magpatawad at mauto. Ang nag-iisang tao na pumasok sa utak ni Sabi na naaawa siya ay ang anak niyang nadamay sa kalokohan ng dalawa. Kaya mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit. Kaya lang kayo humihingi ng tawad dahil wala na kayong pagpipilian. Kilala ko na ang karakas ninyo eh. Walang masamang tao na nakikita ang mali niya. Kaya lang sila humihingi ng tawad para magawa ulit nilang manipulahin ulit yung taong nagawa nila ng mali. Hindi ko tatraydo rin ang sarili ko para magpatawad. Kung ang ibang tao kaya magpatawad, pues ako hindi. Magdusa kayong dalawa at gusto ko na makita yon. Tinalikuran ni Sabi ang hipag na nakaluhod pa rin. Buo ang paninindigan niya sa mga sinabi niya dahil hindi siya nagpapaapekto sa kahit na sino.
Kahit pagamitan siya ng salita ng Diyos dahil alam niyang ang mga gumagamit nun para ibato sa kanya, mga taong masasama at marurumi. Kaya wala silang karapatan na konsensyahin at pilitin siyang magpatawad, lalo na kung ayaw niya naman talaga. Isang araw, nasa bahay lang siya. Nakita niya si Jason na marumi ang suot na damit. Kakakain lang kasi nito. Hindi siya pinakain ng bantay niya. Inabutan lang siya ng pagkain. Kahit pa nga anong pagalit ni Jason sa nagbabantay sa kanya, hindi ito nakikinig. Dahil mismong si Sabi ang nag-uutos dito na hayaan lang at huwag asikasuhin kung hindi naman kailangan. Bakit ka nakatitig sa akin? Masaya ka ba na ganito ang itsura ko? Na ang pangit ko na ang payat ko. Tapos sobrang nahihirapan ako. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin tapos ganyan ka pa rin makipag-usap? Anong dahilan? Para saan kung magpapatawad ako, ha? Alam kong kinukulam mo kami. Nanghingi ako ng tulong sa tiyahin ko. Gumagawa na sila ng paraan para mabalikan ka ng kulam. Makakarma ka rin naman. Sana nagpatawad ka na lang, di ba? Sabi ko na nga ba, hindi totoo yung paghingi ninyo ng tawad sa akin eh. Buti na lang matalino ako. Hindi ko ginagamit ang emosyon ko kapag nagdedesisyon ako. Magpakasaya ka na ngayon. Dahil sa mga susunod, babalikan ka rin ng karma. Okay lang, at least nakaganti ako sa inyo. Kung alam ko lang na kaya mo tong gawin, hindi na ikaw ang pinakasalan ko. Okay lang din, kasi ako rin naman. Parehas lang tayo nagsisi sa kasal na to. Siguro iisa lang ang hindi ko pinagsisihan, yung anak ko. Hayaan mo na. Kung babalikan ako niyang sinasabi mong karma, edi okay lang din. Hindi naman na rin mawawala yung sakit ninyo eh. Buo ang kumpiyansa ni Sabi na hindi magagamot ng albularyo ang dalawa. Kung sakali man na mababalikan siya ng kulam o kaya ay ipakukulam siya ng kung sino man, wala na siyang pakialam doon. Dahil nakita naman niya sa sarili niya kung paano niya naparusahan ang dalawang tao na nanakit sa kanya. Hindi man sapat ang pinagdaanan nilang sakit, sapat naman na nakaganti siya kaysa sa wala. Ilang linggo ang lumipas, wala namang nangyari sa kanya. Sa halip ay mas lumalala pa ang naging kalagayan ni Pauline at Jason. Umabot na sa punto na hindi na sila nakakakilos dahil sa sakit. Hirap silang huminga. Ang akala ko ba akong makakarma? Parang nadoble pa yata yung nangyari sa inyo. Sa halip na sa akin, sa inyo pa napunta. Parang kahit ata yung naghahatol ng karma, alam sino sa atin ang dapat na managot. Kahit na alam kong may kasalanan din ako sa paglapit sa mangkukulam. Hanggang kailan mo ba gustong makita na ganito kami? Hanggang kailan? Ha? Hanggang sa huling hininga nating lahat. Kung ako man o kayong mauna, kahit na alin doon, gusto kong hanggang sa huli, nahihirapan kayo. Wala na akong ibang hinihiling kundi yun. Magiging masaya ako kapag nalaman kung wala kayong magiging taka sa paghihiganti ko. Ganyan talaga? Ilang beses na kaming humingi ng tawad. Hindi mo magawang magpatawad. Paulit-ulit na lang tayo. Sinabi ko na sa inyong hindi ako magpapatawad ng mga taong hindi naman totoo sa mga sinasabi nila. Itaga mo yan sa bato. Ilang beses kayong humingi ng tawad sa akin, pero ramdam kong hindi yun totoo. Hindi ako tanga at hindi ako manhid. Hindi nyo ba talaga ramdam kung gaano ako kagalit na galit sa inyo, ha? Hindi pa ba halata para paniwalain ang sarili ninyo na madadala ninyo ako sa paningin ninyo sorry? Kahit na para na lang sa anak natin. Sige na, ipapangako na namin at titigil na kami. Iiwas na ako kay Pauline kapag gumaling na ako. Hindi na ako magloloko.
Mamahalin na kita ng totoo. Lalayo tayo. Magbabagong buhay ako. Ipapakita ko sa'yo na totoo na to. Wala akong nakikitang sinseridad. Alam mo kung ano na lang ang gagawin ko? Kami na lang ng anak kong lalayo at ipaaalam ko sa kanyang patay na ang tatay niya. Kailan ko lang din napagtanto na hindi ka naman talaga namin kailangan. Iiwan mo ko ng ganito. Kung iiwan mo lang din naman pala ako, bakit hindi mo pa ako hayaan na maging maayos? Yung hindi ganito na hirap ako. Paano ko naman bubuhayin ang sarili ko niyan? Hindi ko na kasalanan yun. Bahala ka na sa buhay mo. Basta aalis kami. Ibebenta ko na rin tong lupa ko. Babayaran kita para sa parte mo sa bahay. Pero yun na lang yun. Wala ka nang maririnig na kahit na ano mula sa akin. Huwag namang ganitong klase ng parusa. Kahit naiwan mo na lang ako, huwag mo naman akong pahirapan. Hindi. Gusto ko yung ganyang parusa eh. Para makita mo kung ano yung mali mo. Para magsisi ka habang buhay. Yung palagi mong sisisihin ng sarili mo sa anumang pinagdaraanan mo. Yung mapapasabi ka na kung mauulit lang ang panahon, hindi mo na gagawin yung kaparehas na kasalanang nagawa mo ngayon. Hindi kita patatawarin kahit na mamatay ako. Ganito nakatigas ang puso ko. Dahil alam ko namang hindi ka malulungkot kapag nawala ako at ang anak ko. Kapag gumaling ka, magiging malaya ka lang. Guguluhin mo lang ang buhay ng ibang tao. Kaya tama na yan, para sagad sa kaluluwa ang parusa. Ilang beses pang nagmakaawa si Jason pero hindi na siya pinakinggan pa ni Sabi. Buo na ang loob niyang iiwan ang asawa at titira sila ng anak niya sa ibang lugar kung saan hindi sila madaling makikita ni Jason, maging kahit pa sinong kamag-anak nito. Umalis nga si Abby, kasunod naman nun ang pagbebenta ng bahay nila. Malaking pera ang ibinigay niya kay Jason pero hindi naman makakilo si Jason kaya wala ring halaga ang pera. Tumira ito sa lansangan ayon sa mga nagbalita kay Sabi. May kamag-anak naman daw na kumuha kay Jason pero nung naubos na ang pera niya ay pinabayaan na lang din siya nito. Patuloy pa rin ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na siya gumaling pa. Si Pauline naman, kasama pa rin ng kuya ni Sabi dahil mahal talaga ito ng kuya niya. Pero hindi na rin ito gumaling sa sakit niya. Hinihintay na lang ni Sabi na manawa ang kuya niya para iwan niya si Pauline. Dahil kung ano dapat ang nangyayari kay Jason, yun din ang mangyayari sa kabit nito. Kahit naman sabihin niyang hindi na ganun makitungo ang kuya niya kay Pauline, naglaan pa rin naman ito ng oras at pera para maalagaan ito. Pero labas na si Sabi sa desisyon ng kapatid. Ang alam niya lang, paninindigan niyang tama ang kanya. Palalakihin niya ang anak niya ng mag-isa at hihintayin na dumating ang panahon na maghilom siya. Baka sa pagkakataon na yon ay makapagpatawad na siya. Hindi naman talaga ganon kadali masabi na magpatawad ang isang tao kapag labis siyang nasaktan. Iba-iba naman ang desisyon ng bawat isa sa kanilang buhay. Dahil may mga sugat na hindi agad nagagamot ng panahon. Dahil minsan, bumabalik sa kanila ito ng mas masakit pa. Hindi rin naman obligadong magpatawad ang taong nasaktan dahil hindi lahat ng pagkakamali ay kayang tumbasan ng salitang patawad. Lalo na kung tungkol ito sa pagtataksil. Lalo na may mga asawang taksil na hindi marunong umako ng sariling pagkakamali. Humihingi ng tawad na hindi naman galing sa puso. Hindi kasalanan ng niloko kung bakit nagloko ang asawa. Hindi kakulangan ng pagmamahal, hindi pagkukulang ng pag-unawa, at lalong hindi pagkakamali ng taong nanatiling tapat. Ang pagtataksil ay desisyon, hindi aksidente, hindi tukso, hindi pagkukulang ng iba.
At kung may mga taong pinipiling manatili, may mga taong pinipiling umalis. Walang tama o mali sa pagpili ng sarili matapos ang paulit-ulit na panlilinlang. Dahil ang kasal ay hindi kontratang pumapayag sa pambabastos at ang pagmamahal ay hindi dahilan para tanggapin ang paulit-ulit na sakit. Tandaan na ang taong marunong magmahal ng tapat ay walang obligasyong magtiis sa taong piniling magloko. Tunay naman mga apo na mahirap talagang magpatawad kapag usaping pagluloko at maraming gusto talagang maghiganti. Kayo ba mga apo? Ano ba sa palagay ninyo? Tama ba ang naging desisyon ni Sabi na huwag magpatawad at gumanti sa mga taong nanakit sa kanya? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, anong mas pipiliin ninyo? Magpatawad sa ngalan ng kasal at anak o magpakalayo-layo para magsimula ng bagong buhay? Ikomento nyo na yan upang aming mabasa. Naway may aral na naging hatid ang ating bagong kwento. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.